Yun, so welcome dito sa ating day 1 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge, and I'd like to officially welcome everyone, batch 17. Yung mga nandito ngayon is batch 17. And then I'd like to know kung sino-sino yung mga nandito sa loob, okay? And the way I usually do it is by asking you guys kung among you here yung um, nag-boost post na before. Okay, and hindi nila alam kung paano yung ads manager or mag-create ng business account. Okay, boost post lang ang alam. Type 0 sa chat box natin sa Zoom. Type 0. Yan si Sir Eric, si Ma'am Kimberly, si Homer. Aba, ang dami nito ah. Boost post lang ang alam ha. Wala pong ads manager or hindi nila alam kung may ads manager kayo. Okay. Yun, naku, ang dami natin. So, Sir Eric, Kimberly, Homer, Adriel, Alma, Mylene, Rhymes, Troy, Yana Lee, I'll do it now, Daniela, si Miss May, Lailani. Yan, dami natin. Alright. Now, sino dito guys ang business owners? Type 1. May sariling business, local business, whatever business, monkey business. Sige, sama na natin yan, type 1. Okay, number 1, Yanali, yan, madami-dami ding may business. Okay. So brick and mortar, meaning brick and mortar, merong sariling store or online store, pwede naman, basta't negosyante. Ayan, madami-dami tayong negosyante dito. Yun, si Ma'am Nancy, Joge, Daniza, Daniela, Margie A, and the rest. Yan. Alright, sino naman dito guys ang aspiring media buyers, or when I say aspiring media buyers, Facebook ad specialist, digital marketer, Facebook ad strategist, online marketer, whatever you may call it, pare-pareho lang po yun. Type 2 dyan sa comment section. Type 2. Aspiring or media buyer na rin, ibig sabihin may clients nang hinahandle or gustong maging media buyer. So pare-pareho lang po 'yon. Yan. So Deniza, Sir Erwin, Sir Adriel, Kimberly, Miss Alma Gutierrez. Yan. Madami-dami tayo. Aspiring, yan, aspiring or media buyer na talaga. Yan. So dami-dami din. All right. Sino naman dito guys ang nasa service industry? No, perhaps financial advisor, real estate agent, what else? Ang tawag dito, anything, any services na ino-offer. Type 3. Ayan, si Christine, si Homer, Mads Ramos, Eric Santiago. Ayan, basta services, nag-o-offer ka ng services mo. No, siguro yung media buyer kasi pasok na rin sa services yun eh. So, yan, madami-dami din tayong services. Yun. Alright. Madami-dami. Si Kat Medina. Yan. Alright. So, let me just quickly open my mahiwagang Canva. Okay. And I'd like to give you guys the course outline in the next 3 days. No, para at least meron kayong tawag dito. Meron kayong overview. Ano yung mga mangyayari sa susunod na araw. Okay? So, let me just quickly share my screen and papakita ko yung mahiwagang Canva natin. Ito. Yun. So, meron po tayong technical support via Telegram. Alright? So, that's why I ask you guys to join our Telegram GC. Okay, sa loob ng 5 days po ba, ano ba yung mga ina-expect nyo na matututunan nyo po dito?
Day 1, the business setting overview. Okay? So most likely, most people here nakapag-run na ng ads or nagbo-boost post na, pero litong-lito sila kung ano yung para saan yung business settings or bakit kailangan mong gumawa ng business manager. Okay? So pag-aaralan po natin yun for those people here na meron ng business manager. This may sound boring, a bit boring for you guys na meron ng BM or meron ng ad account. But for the benefit of those na marami nag-type ng 0, para po sa kanila to, and baka sakali naman meron kayong mapulot din na konting wisdom dito sa ating day 1 ng business setting overview. Kasi ito yung madalas nakakaligtaan ng mga aspiring media buyers, ng mga business owners. So pag-uusapan po natin itong business setting overview. Okay? Day 2, we're gonna be talking about the campaign objectives, the different campaign objectives, para saan ba yung mga traffic, awareness, leads, sales, para saan ba yung mga yon. Okay, and then understanding the Facebook auction. Yun po yung day 2 natin. Para maintindihan po natin how the Facebook auction works. Paano siya nagra-run or paano ka china-charge ni Facebook in terms of your budget na binibigay sa kanya. Okay, yan po yung day 2 natin. So kailangan nyo maintindihan kasi yon para pag kayo ay nagbibid or kayo ay nagbibigay ng budget kay Facebook, alam ninyo kung saan papunta yung budget ninyo. Okay? Day 3, yun po yung ating different campaign setup. I'm gonna be creating a campaign from scratch using the messaging campaign or yung ating CTM ads. Okay? I'll be also using the Facebook lead form na campaign setup. Okay? Day 4, understanding the Facebook ads metrics. Ito po yung kailangan nyo ding maintindihan. Ano yung mga metrics na kailangan nyong matutunan in order for you to be able to track kung ano ba yung resulta ng campaigns mo. Okay ba siya? Performing ba? Anong metrics ba yung titingnan mo? Based po doon sa anong tawag dito? Sa results or metrics na nakikita mo in terms yung doon sa Ads Manager reporting column po natin. Okay? Wait lang po So, and then day 5, yun po yung ating ultimate Facebook ads calculator. Okay? So, karamihan po kasi hindi nila alam kung anong tawag dito, kung profitable na sila or hindi. And moving forward, paano ka mag-i-scale ng campaign mo. Okay? So, yun po yung ating course outline sa next 5 days. 1 second ha. May gusto pang pumasok dito. Let me just quickly send this. Wait lang. Meron pang humabol. Ayan. Wait lang. Ayan. So, all right. Please check your email. Yan. Kung hindi po pumasok, minsan po kasi pumapasok sa spam folder. Okay? Okay. So, balikan ko doon yung mga nag-message ng 0 or naglagay ng 0. So, ang nauna dito naglagay is si Sir Eric Santiago. Ayan, Sir Eric, naka-laptop ka po ba ngayon or PC? Pwede kang mag-unmute, Sir Eric. Ayan, Sir. Laptop, sir. Laptop. Okay, go ahead, Sir Eric. You can share your screen and gagawan po kita ng business manager from scratch. Okay? So, for those of you guys, kung paano ginagawa yung business manager,
then this is the best tutorial that you can watch. Okay? Share mo na yung screen mo, Sir Eric. Saglit lang po. Sige pa. Or probably meron ng business manager si Sir Eric, hindi lang siya aware. No? May mga ganun po kasi minsan hindi nila alam na meron na pala silang na-create before pero hindi sila aware na meron na pala silang business manager. Or tinatawag ko din itong BM. Okay? Abbreviation BM. Sir, pa-invite nga po ako. Hindi ko makita yung share screen. Nandyan po sa baba, Sir Eric, sa pinakababa ng Share po. itong share screen, click mo lang yan. Tapos yan. Okay. It looks like gumagamit ka ng Mac. Enable mo lang yung Zoom. Ayan, naka-enable naman na yan. Ay, sige, enable mo yan. Ayan. Tapos, pahingi ako, sir, ng remote control access. Tapos, Yan, sir. open system settings. No. Open system settings. Sir, ganito para dahan-dahan lang muna. Ang dami mong Okay kiniklik. po. Share ka ulit ng screen mo. So, wag ka muna mag-click na kung ano-ano. So, basta Yes, sir. sundan mo lang yung ano ko. Sige, share ka ng screen. Parang there's a lot of things going on kaya Open system settings po. yes, basta share ka muna ng screen. Yung muna yung unahin natin. Tapos tsaka mo napipindutin ko ano sasabihin ko. Kasi naka-Mac Yan, ka sir. or naka-Apple ka medyo stricto si Apple pagdating sa ganyan Mga Apple talaga stricto no? May Apple ba dito? Nalilito nga ako, sir. Ito, Sige, sir. i-share mo muna yung screen mo kasi hindi pa namin nakikita. Okay, pag Okay nakita po. na namin yung screen mo, tsaka ako mag-i-instruct sa'yo kung anong gagawin mo susunod. Kamukha nung ginawa mo kanina, nag-share ka ng screen. Yan, Okay? sir. Yan. So, Apo. let's quit. So, hihingi ako ng access, remote control access, i-approve mo lang. Okay, sir. Okay, now, nakikita mo yung open system settings, click mo yung open Apo. system settings. Yan. Okay? Anong lumalabas sa'yo? Zoom may not Later. be able to record the contents later, tsaka quit and reopen. Later lang muna. Try natin yung later. Sige. Quit and reopen. Sige nga. Parang ayaw. Tingnan natin kung makokontrol ko na yung screen mo. Buksan mo yung Safari mo, sir. Safari, sir. Yan, sir. Tapos, tingnan natin kung makokontrol ko na. Mukhang hindi pa rin. Give up remote control. Sa remote control access ulit. Okay po. Accept mo lang. Yan, click mo yung open system settings. Yan, sir. And then, hindi ko talaga kaya ayoko talaga ng Apple Sorry, sir. Okay, no Windows problem, sir. user talaga ako kaya ayoko ng Apple kasi ang daming Ito kaya, sir. Try ko lang. Pindutin. yan, pinutin mo yung Zoom. Ayan. Yan. Tapos, tingnan natin yung Safari. Yun! Yan, napindot gumana, ko sir. na. Gumana. Ng tokwa. Okay. So, may nakaharang yata dito sa taas. Ayan. Tanggalin mo muna lahat ng tab mo, sir. Mag-iwan ka ng isa. Okay, sir. No? Para malinis po yung natin. Yan. Tanggalin mo yung mga naka-open dyan. Tapos isa lang ang buksan mo. Okay na yan. Isa na lang, no? Yes, sir. Okay. So, alright. Ang una nyong pupuntahan, guys, is dito sa, ba't hindi ko maklik? Pero yata yan. So, ang una nyong pupuntahan is business.facebook.com. Okay, business. Sir, baba ko lang to para makita niya pa. Baba ko lang, sir. Sige. Okay. Alright. Okay na? Yan po. Okay na po. Business.
facebook.com/create. Create. Yan. Yan po yung pupuntahan ninyo and then you'll see something like this. Okay? Then ang susunod yung gagawin is create an account. Okay? And then type mo dito sir yung business na naisip mo. It doesn't necessarily mean na meron ka ng business permit dyan. Basta yung naisip mo lang na business. Okay po. Done na po, sir. Okay. Lagay mo yung email address mo dyan sa baba. Huwag mo muna i-click yung submit. Okay? Then, open ka ng bagong tab dyan sa katabi ng Facebook na yan. Open ka lang ng bagong tab. Tapos, login mo yung email na yon yung nilagay mo. Okay po. Give up ko muna remote control Wait lang. Okay, sir. Okay na po, sir. Okay? And then, so ayan. Buksan mo nga yung Santiago Eric 184 doon. Kabila yan. Yan po. Tapos, okay na siya. Okay. Sige, punta ka na doon sa Business Manager sa kabilang tab. Yep. And then, click mo na yung submit. The name okay. Consider using Mitsubishi advertising instead. Huwag mo siyang caps lock lahat. So, yung caps lock lang is yung M tsaka yung A para hindi siya caps lock lahat. Mitsubishi advertising. Or, yan, sige, okay. Try natin. Pag mag-okay yan, then pwede naman natin kasi palitan next mamaya Yun. So, makikita nyo dito, Mitsubishi advertising has been created. Then, pupunta kayo doon sa tab, yung kabila. Okay? Now, make sure guys, no, listen, gagawin nyo to dapat same browser. For example, Microsoft Edge ang ginagamit ninyo usually na browser. Tapos, nag-send ng email sa Google Chrome or dun sa Gmail ninyo, hindi po yan mag-work. Mag-e-error po yan. Dapat same browser po ang naka-open nyo na tab. That's the reason why pina-open ko si Sir Eric dito sa kabilang tab para ma-recognize po ni Facebook na same browser yung nagra-run. Okay? Then, usually papasok po yung email confirmation sa social tab kapag Gmail yung ginagamit ninyo. Utang na loob kung naka-Yahoo pa kayo ngayon, mag-Gmail na po kayo ngayon kasi mahihirapan kayo na sa integration in the future kapag naka-Yahoo pa rin kayo ngayon. Okay? Malamang kung naka-Yahoo ka, magkaedad tayo. Or mas matanda ka pa sa akin. So, ayan, click mo yung social tab, Sir Eric. Makikita mo dito, confirm your business email. Click mo yan. And then confirm now. Okay? Yun. So, meron ka ng business manager. Now, pahingi ako ng remote control access, sir. Titingnan natin baka may existing ka ng BM. Okay? Makikita mo yan dito, Sir Eric, kung meron kang existing business manager, pag kinilik mo tong drop down na to, yung Mitsubishi Advertising, pag kinilik mo yan, ayun o, meron kang dalawa na nasa baba. Mitsubishi Freeway Cabanatuan, tsaka Mitsubishi Freeway, ano to isa? Ano tong pangalan to? Cab Main, yan.
Nag-abot ba tayo, Sir Eric, sa Mitsubishi Freeway? Kasi Baliwag ako dati eh. Dito sa Mitsubishi Freeway, Baliwag. Pero hindi ako tumagal, mga 1 buwan lang yata. 2. Hindi ko sure kung nag-abot tayo eh. But anyway, so yung kagagawa lang natin na business manager, ito yon. So I'm not sure, baka dito ka nagra-run before. Kapag makikita mo tong ganito, yung business portfolio sa taas, yan yung businesses mo or yung BM na na-create. Yung nasa baba, yung Eric Santiago, personal ad account mo po yon. Huwag kang magra-run ng ads gamit yung personal ad account mo. Bakit? Kasi kapag na-restrict itong personal ad account, mahihirapan kang mag-create ng business manager, yung nasa taas na yon. Good thing for you kasi meron ka na na-create before na 3 o pangatlo na ngayon yung ginawa natin. And most likely meron ka ng parang spare na ad accounts na pwede mong gamitin. Okay? So, double check ko lang kung may nag-run na ads dito sa personal ad account. Ayun no, meron nga. So, eto, pabayaan mo na to kasi makikita mo agad kung boost post yung ginawa mo. Kasi, ayun siya oh. Post, ongoing, blah, blah, blah. So, puro yan boost post. Puro engagement po yang niraran mo na campaigns. Dapat magra-run ka ng campaigns dito sa loob ng business manager. Double check ko lang to, mukhang may ad account na to eh. Itong Mitsubishi Freeway Cabmain. Remove ko lang to Eto pala, so mukhang may sinundan ka ng campaigns I mean, na napanood mo na yung recording ko yata. Kaya meron ka ditong in draft, hindi mo lang na-publish. Okay? So, dito ka magra-run ng campaigns. And then, tingnan natin kung meron ka nang nilagay na budget. Dito nyo makikita yung guys, yung payment methods. Ayun, may prepaid funds ka na. Yan, so nakapaglagay ka na dito. But for the sake of this demo, let's assume na kaki-create nyo lang ng business manager, which is ito nga yung ginawa natin kanina. So i-fund din natin ito. So mangyayari nun, itong gear, ang tawag ko dito gear icon o kaya business settings. Okay, pag kinilik mo tong gear icon, yung para siyang wheel, mapupunta ka dito sa kabuuan ng business manager mo. Tapos pag click mo dito sa add accounts, makikita mo dito na blanco pa to. Okay, kasi kaki-create mo lang. So the way you do it is click add and then create a new add account. Then let's say para hindi ka malito, gawin natin tong spare. Pwede nyo may rename to yung inyong business manager dito sa business info. Say business Mitsubishi advertising. Gawin natin tong 3. No, save. Tapos yung isa, gawin natin tong 1 kasi mayroong ad account na dito eh. Punta ka dito sa business info. Then, dito, edit mo dito. Dash 1. Guys, yung mga questions ninyo, mamaya na ako sasagot dyan sa chat box. And I would suggest, mamaya na kayo maglagay ng mga questions niyo dyan kasi matatabunan yan. Pag natabunan yan, baka hindi ko masasagot yung mga tanong ninyo. So pagka open discussion na tayo, tsaka lang kayo i-con nyo muna. Business schedule for deletion. Bakit po dinidelete nyo, sir, ito? Anong reason?
Puwede kayong mag-unmute. Hello, sir. Yes po, opo. Opo. Sir, pinanonood ko kasi advance yung video niyo. Mm. Dumoble pala yung ano ko, sir, yung pinaka nagawang ano, yan yung business manager. Dinelete ko Ah, lang, sir, yung isa. okey. Wag mo siyang di-delete, yung business manager mo. Bakit? Kasi yung iba nagkakandara pa kay Facebook, nagmamakaawa, lumuluha ng dugo, magkaroon lang ng bagong business manager. Ikaw na meron ka ng business manager, nabigyan ka ng slot ni Facebook, wag mo siyang i-de-delete. Kasi magagamit mo 'to in the future. For example, wala ka na, let's say wala ka na sa freeway, 'no? Puwede kang mag-create, puwede mong gamitin yung business manager na 'to sa sarili mong business, okey? Okay Or, po. anong tawag dito, yung Mitsubishi Freeway na 'yan, puwede mo siyang i-rename into another business na naiisip mo. So, if I were you, click mo yung, i-gi-give up ko muna yung remote control, don't delete business. Okey? Kasi magagamit mo 'to in the future. Okey, click mo yung closer, ayan. So, pahingi ulit ako ng remote control access, yun. So 3, ito ay gawin nating ano ba yung isa? 1 yung isa 'no, ito gagawin natin 2. Business info, Mitsubishi Freeway, gawin natin 'tong 2. Okey, tapos in the future kung hindi mo naman talaga magagamit para sa Mitsubishi 'to, ire-rename mo into your own business. Okey? So, for the sake of this demo, itong Mitsubishi Advertising 3 dito muna tayo maglagay ng, ah, prepaid account. So, pupunta kayo dito sa add accounts, 'di ba wala pa nga ito, and then click add, create a new add account, then, Mitsu, lalagyan ko muna ng spare. Ibig sabihin ng spare, parang spare tire, 'no? Tapos change niyo 'yan sa Philippine Peso. Guys, i-ano niyo ako, i-heads up niyo ako kung masyado akong mabilis. Actually, recently lang nag-conduct ako ng survey sa mga previous students ko, and then sabi nila masyado daw akong mabilis mag-discuss. So if that's the case, napapansin niyong medyo nabibilisan kayo, make sure to give me heads up, "Sir, mabilis kayo mag-ano, hindi ako makasunod." Kaya binabagalan ko po siya ngayon. Kasi yung mga previous batches, nabibilisan sa'kin. So ngayon, for the benefit of everyone, dinadahan-dahan ko talaga siya, okey? So yan, so Mitsubishi, Mitsu spare add account, GMT +8 dapat siyan or Asia Manila, tapos Philippine Peso, click mo yung next, and then i-click niyo yung My Business, and then Create, para magkaroon ka ng add account dito sa, business manager mo na yan. So, may question, "Coach, ilang business manager ang puwede kong gawin?" Unlimited, as long as na compliant ka kay Facebook. Ilang ad account ang puwede mong gawin? Unlimited, as long as na compliant ka kay Facebook. Okey, ipapakita ko sa inyo yung structure nito maya-maya. So, kapag ganito na, ise-select mo yung pangalan mo, i-click mo yung full control, assign. Tapos, click mo yung add payment info, pero just in case na ma-lost ka, mawala ka dito, kunyari na-exit mo 'to, tapos hindi mo na alam kung saan ka maglalagay ng payment and info, dito mo siya i-click sa inverted triangle. Inverted triangle, view payment methods, tapos add payment method. Okay, and then next. Then, ano gagamitin mo, sir? GCash, ah, debit card, PayPal, anong gagamitin mo?
Sir, debit card po. Sige, click mo yung debit card tapos stop sharing kita para naman for your security. Okay? Let us know, sir, kung nalagay mo na yung ano, yung debit card. Sir, done na po. Okay. You can share back again. Sige, sir. Debit. Ayan, go back, sir, doon sa ano nyo. Tawag dito. Ayan, one time. Stop sharing muna kita para ano. Magbe-verify card ka pa, sir, stop sharing muna kita. April 15. Tapos share mo, sir, pagka okay na. Okay, sir. Saka yung lumalabas hasn't been verified. Your card Gcash ko na lang, sir. has not been verified. Opo. Try mo na lang Gcash. Okay po. Oo. Sir, nawala yung option ng Gcash. Kasi na ano mo na yung ano. Tawag dito. Yung credit card na kumbaga nauna mo siyang nilagay. But anyway, so for the benefit of everyone, so doon yung part wherein anong tawag dito? Doon kayo maglalagay ng prepaid account. Ayan o, so current balance. Ayan, okay na pala. Goods na. Okay na yan. So kasi yung Mastercard mo, pasok na. So yun. Alright, so dahil mayroon na siyang payment method, pahinga ako ng remote control access ulit. Okay? So, dito tayo sa, ito, yung merong add account. Okay? Ito. So, gear icon. Dahil ito, merong prepaid funds mo na to eh. And then, iti-check natin kung na-claim mo na yung page mo dito. Ayun o. Ito ba yung page mo talaga, sir? Yung niraran mo na ads? Mitsubishi Freeway ka ba natuan? Yes, sir. Okay, good. So, dahil na-claim mo na yung page dito sa business manager na to, guys, for the benefit of everyone, once na na-claim nyo na yung page sa isang business manager at na-restrict yung business manager na to, hindi nyo na mariremove yan. Nandoon na siya sa, na-claim na siya sa business manager na to.
Okay, pero ang kagandahan nun puwede pa rin naman kayong mag-ads. Kahit na nasa ibang business manager kayo or ad account kasi meron naman kayong top level admin access nung page. So, okay lang yon. Alright, so ad accounts, meron ka na dito, ayan nagawa mo na siya. Okay? So, hihingi ako sir ng access mo dito para mapasok ko yung business manager mo. For those na aspiring media buyers or mga media buyers na anong tawag dito, na nagra-run na rin ng ads for their clients. So, you can check this method. Tatlong method yung ginagamit ko when accessing your client's ad account or business manager. So the easiest way to access your client's business manager is via email. So pupunta lang kayo ng people, click nyo yung invite people. So assuming lang na ako yung ako yung freelancer, tapos si Sir Eric yung client ko. Para at least nakita niyo yung kung paano yung transitioning nung pag-access ko ng business manager niya. So ilalagay mo yung as a freelancer, ilalagay mo dito yung email address mo. In my case, this is my email address. Okay? And then ang gagawin mo dito, i-click mo tong next. And then click mo yung for this demo sir, para i-click mo na everything. Okay, don't worry, hindi kita i-hack. Madali lang ako hanapin. Taga Bulacan lang ako. Taga saan ka ba sir? Nueva Ecija ka yata eh. So anyway, so click mo yung next. And then bibigyan mo yung sarili mo ng access. I-click mo yung box na yon. Tapos i-click mo dito sa baba everything. Or depende kung ano yung gusto mong ibigay na access doon sa freelancer. Halimbawa, yun nga, ikaw yung may-ari ng business. Ayaw mo ipakita yung revenue, yung leads lang yan. I-enable mo yung leads. And then, invite. Okay? Then, done. You can also check here, assign assets. And then, click mo yung add accounts. I-click mo to. And then, full control. Assign assets. Okay? And then, i-check ko ngayon kung na-receive ko na yung invite sa email ko. Kung Gmail account yung ginagamit mo, doon yun papasok again sa social tab. Okay? So, ito guys, share ko yung screen ko. Dito yan papasok sa social tab. Ayan. Get started. Continue. Tapos lalagay ko yung pangalan ko dito. Continue. Continue. Accept invitation. Tapos, mag-i-ask kayo ng password. Siyempre, hindi ko papakita yung password ko, no? So, again, dito natin. Tama yung password ko na nilagay. Yun, mukhang tama naman. Tapos automatically guys, for those na nalilito sa Meta Business Suite tsaka sa Ads Manager, automatically mare-redirect po kayo doon sa default na page po ninyo. Okay, dito ako napunta. Nung nilagay, basta yung kanina, di ba, stop sharing ko. Tapos, nung pumasok na yung password ko, automatically mapupunta ka ng Meta Business Suite. Okay? Ngayon, kung hindi mo alam kung paano mo i-navigate ulit yung iyong business manager, dito mo siya makikita. Okay? Dito sa either yung ads or all tools. Sa baba, itong hamburger menu, kung tawagin ko, all tools. Tapos, makikita mo yun dito, ads manager. Okay? Tapos, mapupunta ka sa ads manager, hahanapin mo lang yung ads manager na
anong tawag dito na in-access mo. Okay, stop sharing muna ako. Hanapin ko lang yung ads manager na Mitsubishi Freeway. So, ayan. Nakita ko na. So, ito. Share ulit ako ng screen. Ayan na siya. So, nandito na yung ad account ni Mitsubishi Freeway dahil meron na akong access sa business manager ni Sir Eric. Ayan na. Pag kinilik ko yung business settings, hihingi ng two-factor authentication yan. Stop sharing ko muna. Okay, for some of you, papasok yan sa mobile phone na ginamit ninyo. Okay, ang gamit ko is yung yung Google Authenticator. So yun, meron na akong access sa business manager ni Sir Eric. Nandoon ako sa loob, may access ako sa pages kasi binigyan niya ako ng access kanina, and then meron akong access sa ad accounts. Okay, that's the first way of getting access, or that's the first method of getting access. Okay? Now, the second way, stop sharing ka, Sir Eric. Sorry, stop sharing muna ako. Share ka, sir, ng business manager mo. Tapos balik ka dun sa natin, sa business manager. Yung sa pare yata yun. Yan. Ito yung pangalawa for the benefit of aspiring media buyers or media buyers. Yung ad account lang ang kukunin nyo. Okay? So in this case, yung ad account ni Sir Eric, itong 441, ang dulo nun 7131. So copy mo lang yung Sir Eric. Copy to clipboard mo lang yung blue na yan. Copy to clipboard. Send mo dito sa akin sa chat box ng Zoom. Shoot mo lang dyan. Yan. Yun. Shoot na siya. So, kukopihin ko lang to. Tapos, ako mag-share ulit ng aking business manager. So, let's say for example, nagtayo na ako ng sarili kong digital marketing agency. Now, hihingi ako ng access doon sa client ko, only the ad account ng client. So, ang gagawin ko is, share ko muna yung screen ko dito. Ang gagawin ko lang is, pupunta ako doon sa business manager ko. Ito yung aking business manager, Virtual 5 Solution. Ito yung digital marketing agency ko. So, ang gagawin ko lang is add. And then, request access to an ad account. Ipi-paste ko dito yung ad account ni Sir Eric. Tapos, i-click ko to kung ano gusto kong control na makuha. Full control, kunyari, and then confirm. Okay, request sent. You can share your screen na, Sir Eric. Tingnan natin kung saan siya papasok. Pero most likely, hindi ka na makaka-receive ng notification kasi nakuha ko na yung buong yung business manager. Ibig sabihin, mayroon na akong access sa buong business manager mo. Sige, balik ka dun sa Safari. Ayan. Bigyan mo ako ng remote control access ulit. Ayan. So makikita nyo yan guys dito sa itong requests. Dito yan lalabas sa received. Pero since nga nakuha ko na yung buong business, ibig sabihin may access na ako sa buong business ni Sir Eric, kaya na hindi na siya pumasok dito sa received. Okay? For your client's perspective, dito nila makikita yon para i-approve ka nila. Okay? Yun yung pangalawang method on how you can be able to get access doon sa business ni client.
Now, yung pangatlo dito sa partners. Makikita mo yun dito, nasa loob na ako yan. Ayan na ako. So, for the sake of this demo, i-remove ko muna siya. Okay? Ito yung pangatlo kasi para at least makita ninyo kung paano siya ginagawa. So, assuming na wala pa ako dyan, then itong si client, partner to share assets with, i-click niya yan. So, i-click mo yan, Sir Eric, yung partner to share assets with, yung add button na yan. Tapos, ako naman ang magbibigay sa kanya ng business ID. Okay? Sisend ko sa kanya yung business ID ko. Kukopihin ko lang. Ipapakita ko sa inyo kung nasaan yung business ID. So, ito yung business ID ko, Sir Eric. Kunin mo to sa chat. Kopyahin mo yung business ID ko. Tapos, i-paste mo dyan sa partner business ID. Yan. Tapos, click mo yung next. And then, yan. So, halos pareho lang kanina. Click mo yung Mitsubishi Freeway na page. Yan. Tapos, punta ka dito sa full control. Sige. And then, save changes. Okay. Then, click done. Tapos, click mo yung share assets. Pupunta ka ngayon sa add accounts. Yan. Tapos, click mo yung Mitsubishi Advertising. And then, full control. Then, save changes. Okay? So, yun guys, yung tatlong ways on how you can be able to get access to your client's ad account. So, beneficial yon kung halimbawa, as a business owner, gusto nyo papasukin yung media buyer or Facebook ad specialist sa inyong business, that's the way to do it. Okay? So, tatlo siya. Via email, kung halimbawa, via ad accounts lang, pwede. Via Facebook page lang, pwede. So, right now, ipapakita ko sa inyo kung ano yung structure ng business settings. Para hindi kayo nalilito. Share ko lang yung screen ko and then ay, teka muna. Lipat muna ako dun sa business manager ni Sir Eric. Mitsubishi Freeway. Ayan. So, nandito na ako sa business manager ni Sir Eric. Okay. So, ganito siya tingnan guys. Isipin nyo guys na meron kayong subdivision. Okay? Yung subdivision na to guys, may mga bahay sa loob. Okay? 'Di ba pag pumunta kayo ng Camellia, kunyari, meron dong main office. Ito yung pinaka main office ninyo. Lahat ng transaksyon papunta doon sa mga bahay-bahay na yan. Bahay nyo kasi to eh. Itong apps, itong Instagram accounts, WhatsApp account. Tapos yung yung ayan yung ad account, Instagram, WhatsApp, bahay nyo po yan. Yung mga yan, mga ibig sabihin mga assets nyo po yan. Ito sa brand safety, nandito rin yung domains, etc. So, imagine niyo na ito ay townhouses. Okay, ano ba itsura ng townhouses? Ganito siya. Okay, yung townhouses na yan, dikit-dikit yung bahay. And bago ka makapasok doon sa bahay na yon, kukunin mo yung susi doon sa main office. Kasi hindi ka makakapasok dyan. Halimbawa, bagong bahay yan, ito turnover, or let's say, parang viewing, ganyan. Kailangan mo yung susi sa main office. Nasaan yung main office? Nandito. Okay, sa users. Ayan o, yung users. Di ba napansin nyo kanina, kahit na si Sir Eric na yung may-ari nung business niya, inad niya pa rin yung sarili niya doon sa page. Inad niya pa rin yung sarili niya doon sa ad account para ma-access nung business niya yung mga assets na yon. So let's say for example, in the future, Sir Eric, magkakaroon ka ng Instagram. I would assume wala ka pang Instagram. I-add mo rin yung sarili mo sa loob ng Instagram account. Kasi ito, magkakaiba po yan ng ID.
May sariling ID yung ad account, may sariling ID yung page. Ayan, oh. Iba ang ID ng page, iba ang ID ng ad account. Pag nagkaroon ka ng Instagram, pag kinonect mo dito yan, add, connect your Instagram account. Pag na-connect mo dito yan, may sariling ID rin yan. May sariling ID rin si WhatsApp. Okay, pag nag-create ka ng pixels, medyo advanced na to, hindi ko na ituturo dito, meron niyang sariling ID. So, itong nandito sa baba na to, sa gilid na to, assets mo yon sa loob ng Business Manager. Pagdating dito sa ad accounts, ilan ba ang makikreate mong ad accounts sa isang Business Manager? You can create multiple ad accounts for as long as this ad account is Facebook ad compliant. Ibig sabihin nun, when I say Facebook ad compliant, masunurin. Walang rejected ads, hindi ka hindi na reject o hindi na disabled yung ad account mo sa Business Manager na to. So, sooner or later, kapag compliant itong ad account na to, you can create another ad account. Kaya siya grayed out pa ngayon, ibig sabihin hindi pa siya clickable kasi wala ka pang niraran dito na ads. Okay, let's say in the next coming months, maganda yung takbo ng ads na to, tapos compliant siya, ibig sabihin you comply with the Facebook advertising guidelines. Then sooner or later makikreate mo na ng bagong ad account dito. So may multiple ad accounts ka in one business. Ito yung business mo. Okay, dokes? All right, so it's about time to ask questions and let me just quickly stop sharing my screen. Si Ma'am Ferry, nasa email nila. Nag-send ako ng email. Kung hindi nila na check, baka nandoon sa spam folder. Si Aya, pwede ko ito ma-rewatch. Driving kasi now. Yes, nasa dashboard po ninyo, Miss Aya. Okay, if you don't know where, yung dashboard ninyo, nasend ko po sa email yung instructions. Nandoon po yung instructions on how you can be able to open your or access your ads, your dashboard. Okay, si Sir Noel, same with Ma'am Aya. Okay, and yeah, go ahead. You can ask questions. You can unmute yourself. Paunahan. I'm accepting. I'm this is open for a discussion about anything doon sa Ads Manager or doon sa business settings. Guys, yung topic natin more on business settings muna. So meron tayong pacing. So day 2, yung Facebook auction yon or understanding the campaign objectives. So dito muna tayo mag-focus sa business manager. Questions? Si Ma'am Catherine, same lang ba to ng FB Ads Managers na app sa iPhone? Ma'am Catherine, I would suggest use your desktop or laptop. Kasi pag sa phone, limited ang settings doon and most likely you are just boosting a post. Pag-uusapan natin yan tomorrow, Ma'am Catherine. So, make sure na kapag nagra-run kayo ng ads or kapag nag-optimize kayo ng campaign, make sure to do it inside the ads manager or yung power editor na tinatawag, yung kaninang pinakita ko sa inyo. Okay? Si Ma'am Madeleine, need po ba fill upan yung business details? Preferably yes. Kasi it would give Facebook a signal that you are actually a legit business owner. Okay? Kapag na-fill out mo yon, mas yung kumbaga kung mangungutang ka sa bangko, yung credit standing mo is maganda. Kasi na-fill out mo yung information doon. Especially kung may website ka, mas gusto ni Facebook yon. Yung may website ka or may landing page kasi it gives signal that you are actually a legit business owner. Kumbaga talagang bumili ka ng domain, bumili ka ng hosting, ibig sabihin talagang gusto mong mag-run ng ads, ng matinong ads. Okay? Guys, kung nabibilisan sa akin, let me know ha. Dinadahan-dahan ko na talaga kasi yun yung comment sa akin sa yun yung I'll be also asking you guys to fill out a feedback form after ng 5 days natin para at least again gusto kong at least ma-improve yung aking way of coaching para at least
Hindi tayo gano'n kabilis, hindi rin tayo gano'n kabagal, at least na a-address ko lahat ng questions ninyo. Okay? So, Ma'am Catherine, I suggest use your Ads Manager or your PC or your laptop. Kasi kapag phone lang yung ginagamit mo, most likely you are boosting a post. And malalaman mo yung kung bakit boost post will be somehow a disaster kapag you are trying to generate leads or sales, and then you are just boosting a post. Ang default po kasi nun, Ma'am Catherine, is engagement. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin tomorrow. Hopefully sagot ko yung tanong mo, Ma'am Catherine. Si Ma'am May, sir, personal ad account pala ang nagagamit ko. Paano po yun alisin at palitan ng mismong business page? Kung paano ko ginawan, Ma'am May, ng business manager si Sir Eric, ganun po ang gagawin po ninyo. Okay, just pause the campaigns doon sa personal ad account and then create a business manager. Under a business manager, create an ad account, and doon sa ad account na yon, just anong tawag dito? Add your page. Ganito po kasi yung itsura niyan, guys, para meron kayong visualization. Share ko yung screen ko. Tansya nyo na, ito lang yung mas ko dito, mas gamay ako dito sa Paint. Ito ay, ba yan? This is you. Hindi po networking yan. Yan yung FB profile mo. Ito yung mismong ano mo, profile mo kung saan ka nagpo-post ng mga story mo, etc., etc. Okay, under your FB profile, merong pong ikaw ad account. Ito yung ad account na to, personal ad account mo to. Okay? Under your personal ad account, pwede kang mag-create ng business. So let's say ito yung business manager 1, BM1, BM2, then BM3. And so on and so forth. So depende kung compliant ka talaga kay Facebook, mabibigyan ka ng bagong slot to create new business managers. Under your business managers, you can create multiple ad accounts. As long as na Facebook ad compliant ka. Ito na yung mga ad account mo. Yung ginawa natin kanina na ad account, ito na yon, nasa baba. Same thing here. So, ganun po yung diagram niya. Okay? So, yan. Si Sir Aaron Paul, nagtaas ng kamay. Go ahead, Sir Aaron. Coach, ang question ko po, di ba Hmm. po may Facebook page po ako? Opo. Meron din siyang choices na mag-create ng business portfolio. Okay. So, dun siya para ma-create yung yung business manager nitong Facebook page. Tapos pwede rin po sa personal. Tapos Hindi po. Bali, lahat ng businesses ninyo, lahat ng ad accounts ninyo ay nakakonect sa personal yan. Ibig sabihin, ang mayroong control dyan, yung personal profile ninyo. Under your personal profile, meron kang personal ad account. Ito yon, yung kanina. Basta't nakikita mo yung pangalan mo, let's say Eric Santiago, ang lumalabas, personal mo yon. Huwag ka magra-run doon. Dapat nagra-run ka ng campaigns dito sa business manager na ginawa natin ng ad account. So nakahiwalay siya doon sa personal mo. Okay? Yung business manager, sir, tsaka yung ad account, hindi po yon sa page. Yung page po, nahiwalay na asset po yon. Ito yung page mo. Di ba? Ito yung personal profile mo. Tapos yung page mo nakakonect dito, nakahiwalay yan. Ito yung FB page mo. Ngayon, yung FB page mo, pwede mo siyang i-connect dito sa BM na to. Pwede mo rin siyang i-connect sa BM na isang BM lang pala ang mako-connect nito. Halimbawa, sa BM1, na-connect mo siya, bago mo siya mailipat sa BM2, dapat na-disconnect mo siya sa BM1.
yung page na yon kung gusto mong ililipat ng BM2. And same thing with BM3. Kaso, Nag- sige po. Sige, go ahead. Kaso po coach, paano pag hindi nyo siya nailipat pero na-restrict yung business manager na kung nasan yun? Okay. So, let's say, ang ganito yung scenario. Linisin ko muna to. Let's say, ganito yung scenario. Ito yung page mo, di ba? Nakahiwalay. Isang asset kasi yan, nakahiwalay na asset yan. Ngayon, nailagay mo dito, kunyari, sa BM1, na-i-claim mo yung page mo na yon sa BM1. Tapos, for some reason, na-restrict siya. Tama? Ngayon, pwede mo pa rin siyang i-run sa BM2 dito. Kaya lang, hindi mo na siya makiklaim papunta dito sa BM2. Nandito na siya sa BM1. Nandoon na yun. Hindi mo na siya kayang hugutin kasi restricted na nga yung buong business manager mo. Okay? Dahil since meron kang full access or top level admin access doon sa page mo, you can run, lalabas pa rin yun sa ad level kahit na nasa BM3 yan or nasa BM4. For as long as na meron kang top level admin access ng page mo. Kahit na nakaklaim yun doon sa BM1. Nagets? Yes po. Yun. Kaso coach, okay lang ba mag-share screen ako? Medyo nalilito talaga ako kasi ngayon, andito po kasi ako, nag-type ako ng business facebook.com, tapos lumabas ako, ang nakita ko agad, yung Facebook page na Flavor Frenzy. Tapos, Sige, share mo some- yung screen mo. okay po. Share screen. Screen. Share. Pahingi ako ng remote control access para mas Ano po? tayo mabilis. Okay. Ito, nasa Meta Business Suite ka, sir. Wala ka Okay. dun sa Business Manager. Okay. Okay, kapag ganitong nakikita mo yung Meta Business Suite, magkahiwalay po yan. Iba yung Meta Business Suite sa Business Manager. Okay po. Ang Meta Business Suite, ginagamit ito ng mga social media managers. Dito ka mag-create ng post, dito ka magpa-publish ng content mo, pwede mong schedule yung mga contents mo dito, or ipa-plan mo yung ahead yung mga contents mo. So ito yung purpose ng Meta Business Suite. But if you want to run ads, ito yung i-click mo. 'Di ba yung tinuro ko sa inyo kanina, all tools, itong hamburger menu? Kasi default yan, mapupunta ka sa Meta Business Suite. Okay. Ngayon, pupunta ka dito sa Ads Manager. And then, eto makikita mo. Yung mismong dashboard or yung Power Editor na tinatawag. Ang tawag dito before Power Editor, ngayon Ads Manager na. Ngayon, pag nandito ka na sa loob niyan, wait lang natin mag-load. Makikita natin kasi dito, hindi mabagal lang yung pag-load. Refresh ko lang. Mamaya na ikaw na yung sunod. Wait lang. Dapat lalabas dito yung yung business home. Kaya alam mo kang ang bagal ng net mo. Ayan. So kapag nakikita mo yung pangalan mo, Aaron Paul Vianson, ibig sabihin nun, personal mo to, ad account. Ngayon, pag nakikita mo dito sa gilid, ito yung ano mo, ito Aaron Paul Vianson. Makikita mo, personal mo to. Okay, wala ka pang business portfolio na kamukha nung kay Sir Eric. So, pwede ka nang mag-create dito, create a business portfolio, and then sundan mo kung paano natin ginawa kay Sir Eric, yung business manager kanina. So, pwede ka na mag-shortcut dito. Di ba kanina, business.facebook.com/create? Ito rin yun. Gets? Okay, Sir Paul? Gets po. Thank you po. Okay, so ibig sabihin nun, Sir Paul, wala ka pang BM. Okay po. Okay, Ma'am Yana, go ahead. So hopefully na-resolve natin yung questions mo.
Opo, nawala na yung pagkalito. Yan. Normal po yun, sir. Lahat po tayo dumaan sa ganyan. Ma'am Yana, go ahead. You can unmute yourself. Ma'am Yana, igalaw mo baso. Ayan, okay na po. Ayan. Ay, sir, good evening po. Sir, Sige po. kasi same question with sir yung kausap niyo po kanina. Yes po. Sir, kasi what if lang, sir, ha? Kasi hindi ko nasa suit ako, tas hinahanap ko si business manager kasi medyo nalilito ako talaga sa part na yun. Although na-explain yun ako. Mm. Nasa business suit ako, tas via phone po yung gamit ko. So, ina-identify ko kung saan ko hahanapin what if kung gamit ko is phone, business suit, paano ko gagawa ng business? Hindi mo po Business. mahirap po. Okay? Kung gusto niyo po, Dapat talaga. kung gusto niyo pong mas mapadali yung paggawa ng business manager, Mhm. use PC or laptop. Ganun, yun po lang po yung solusyon. Kasi sa phone, hindi ko po kayo masasagot sa phone kasi you'll end up boosting a post. You'll end up using the boost post method. Ang default po kasi ng boost post is engagement. Okay, Opo. pag-uusapan po natin yan bukas kung bakit huwag kayong mag-boost post. Hindi ko naman sinasabi na walang kwenta-kwenta talaga yung boost post kasi meron namang sa sobrang ganda ng ads nila, talagang merong bumibili kahit boost post. But if you want to optimize for sales or leads, ituturo ko po yun tomorrow up until day 5 po natin. Okay ba yun? Okay, sir. Sir, what if iPad po? Still Again, advice. hindi po siya user friendly. Isipin mo, ganito lang Ma'am Yana. Nakakalito na PC na gamit natin or laptop na yung gamit natin. How much more pa kaya kung mobile phone yung ginagamit mo? Nakuha mo Yeah. yung punto. Mhm. Parang sa PC na nga to I mean, ang laki na nga nung screen natin Tapos naaano ka pa rin, kumbaga meron ka pa ring anxiety na asan na ba ako? Tapos sa Yes, phone sir. mo pa That's correct. gagawin, talagang mas maano yan, mas sasakit ang ulo mo doon. Kasi kanina gustong-gusto ko sundan yung habang nagse-share video sila pero hindi ko magawa. So, Tama. pang ano lang talaga siya, in short, pang PC. Yes. And you can check Okay. the recordings naman po. Nasa dashboard ninyo. Okay? Sir, one thing pa. Sir, okay lang na tomorrow, sir, kasi naiwan ko yung laptop ko. So, susundan kita bukas, sir. Pwede ba yung mabilisan lang para makasunod ako habang nagde-demo ka? Yung parang ulitin lang ng very short lang na paano yung process. Punta kayo dito, ganun. Kung okay lang. Para makasabay ako, sir, if ever po. Oo. Bali kasi ma'am, per day kasi may slot lang tayo at least 1 hour per session. So, ibang topic na po kasi yung next natin na for tomorrow session. So, anong tawag dito? Suggestion ko lang, i-follow mo yung recordings. Okay? Then, kung hindi, i-follow mo yung recordings ng day 1 kasi day 1 natin to. And then whatever na lumabas, let's say, hindi ka sure kung paano mo siya ginawa or ano yung nagawa mo, I'll give you, anong tawag dito, parang quick audit kung paano mo siya ginawa. And then we will start from there. Kaysa sa mag-start tayo ng tawag dito, for the benefit of everyone naman na nandito. Kasi, syempre, limited lang din yung time natin. And I hope you understand po. Okay lang ba yan? Okay, it's okay. Okay? So, Yes, yeah. okay lang, okay lang. Thank Meron you. naman tayong meron pa tayong 4 days. So, you can try to give me a heads up para at least makita natin. Quick audit lang, no? So, yun. Sige. Hope you understand, ma'am, no? And then, let's say, si si Ma'am May, tama po ba one business manager? Pwede ko ilagay 3 ad account? Yes, pwede. Ma'am May. For as long as na compliant ka kay Facebook, mabibigyan ka ni Facebook ng bagong slot
Okay? So, multiple ad accounts yun. And multiple businesses under your personal profile. Kailangan po muna gumawa ng page bago gumawa ng business portfolio? Or pwede bang gumawa ng business portfolio nang wala FB page? Pwede po, Chels. Pwede po yun kahit wala ka pang business page. Okay? Kasi pwede ka naman mag-create ng page doon sa mismong BM. Record naman ito para ma-review ulit mamaya. Yes po, Theory. Okay lang po, dalawang business portfolios, same pages po ang laman. You can only claim one page per one business manager, Ma'am Madeline. Okay? You can only claim one page per business manager. Okay, so sige, yung mga nag-hands up, si Adriel Negrido, go ahead. You can unmute yourself. Hello sir, good evening. Yes po. Bali, confirm ko lang, coach. Kasi may BM na ako. But every time I go to ads manager, pinapakita niya na mag-create ako ng business portfolio. Ano pong ibig sabihin nun, coach? How sure you are na may business manager ka na? Meron ka ng ad account na nakikita kamukha nung kaninang pinakita natin? May business Yeah. settings ka na ba siya? Ganito yung itsura? May business settings na siya, coach, yes. Okay. Then, all you need to do is to find the ad account na na-create mo doon sa business settings or business portfolio. Okay. Yeah, nakita ko na, coach. Okay. So, makikita mo Thank you to. po. Sa baba ng pages, click mo lang to, and then kapag mag-run ka na ng ads, click mo lang tong Open in Ads Manager. Okay, then lalabas na yung Ads Manager mo, ganito na itsura. Oh, yeah. All right. I got it. Okay? Thanks, coach. Yep. Sige. Sige, last na lang guys si Miss, sino pa yung naka-raise hands dito? Sino pa naka-raise hands? Wala na. Ito. Last question. Ma'am Jelu. Sir, pwede ba ibang time zone per BM? Pwede naman, pero preferably depende doon sa niraran mo na account. Let's say for example, you are targeting Philippine demographics or ang target audience mo within the Philippine geo-targeting, then dapat ang time zone mo Philippines. Okay? But if you are targeting US users, then dapat ang time zone mo Eastern time or depende dun sa target geolocation mo. Miss Jilu Irene. Okay? Yung business portfolio name, pwede po palitan once na makreate na yes, Miss May. Okay? Katulad nung ginawa ko kanina, Miss May, yung business portfolio ni Sir Eric, may na-create ng naming convention doon. Then you can rename it kung anong business ang gusto mong ipangalan doon. Okay? So, kasi 'di ba yung kay Sir Eric, tatlo yung business manager niya. Puro Mitsubishi. Actually, Sir Eric, if I were you, magtira ka lang ng isang business manager doon na talagang solid na pang freeway mo lang. Tapos bigyan kita ng idea, mag-sideline ka ng kung anong gusto mong ibenta, benta ka ng sapatos, benta ka ng kung ano man. I-rename mo yung business manager na yon pang ibang ads mo, pang ibang business mo. Okay? Yon, hindi ko alam kung nag-aabot tayo sa freeway, sir. But sino man yung mga nakalimutan ko yung kasamahan ko doon eh. Medyo matagal na rin eh. But anyway. So yon, I'll see you guys tomorrow. And okay, at exactly 7:30 PM. Okay? So maraming salamat for attending our day 1 sa ating 5-day Facebook Ads Challenge. And sino yung kaninang yung gusto navigate ng ano niya? I'll try to kapag meron tayong spare time. Okay, I'll try to navigate that tomorrow. All right? Maraming salamat guys, and yun, check out the email
Zoom link para sa check out niyo yung Zoom link sa email niyo tomorrow. All right? Thank you and have a good night. Bye-bye. See you guys tomorrow.